flip-flopping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aaral, sa Grace Christian High School na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na meron kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin, konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na meron kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampa sa iyo. During that time at nag-submit ka ng 2 tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, kaya talagang automatic ang gobyerno magde-deduct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, ano ang saan ka kumukuha ng income? Anong source ng income? Sa business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan ko may more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is? Ano yung kumpanya na yun? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ako pa yung nagmamanage po ng business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, kung nagmamanage ka, may sweldo ka. Tama? Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Ano? Sa akin na po yung business po. What do you mean? Ilinawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya. So, may dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon ako kumukuha ng pang expenses ko rin. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang more or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Okay, so for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka naging mayor, magkano kinukuha mo? On average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Diba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala pa ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako doon. May ano ba? 50,000, 100,000, o more or less lang? Hindi ko po sure sa... Pero kumukuha ka doon? Opo. Okay. Nung kinukuha mo yun, binabalik mo?
O sa'yo na yun? Sa akin na po. Sa'yo na yun. So parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay, dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Papakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganun kalaki ang kanyang kita. Nakita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No, dahil meron kang asset, meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin ito. Ito. Yan. So 177 million yung net worth mo. At tinignan rin namin yung mga tax returns mo. Na tuklasan based on our research, 2 beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan, so nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011, in 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against Yung self-incrimination. pending case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baufulan to Mr. Jack And Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po ng cases po nakafile po sa akin, nag-worry din po ako na tayo sasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Senator Will, before you Yeah, go continue, para sa kaalaman lang lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Senator. Okay. Thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related. At natanong ko na rin to last time kasi madalas hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Go,
kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofu land ay siya yung lessor dito sa mga POGO na mag-ooperate. Tama? At based rin doon sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply ng lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, dahil sa akin pa po yung lupa that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Invest ka is nung naging mayor ka na eh. Correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po. Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president, ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon eh. That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga... Tinanong ko na ito, patatanungin ko ulit, no, para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that. Sino nag-supply ng labor? Sino nag-supply ng heavy equipment? Sino yung mga yun? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide ko sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko rin naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, ipinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Diba? May nag-construct niyan. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details. Ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya ipag-usapan natin ulit yan.